Sa itsura nila, ano sila, masaya. Kasi nga, nakakagala, tapos nakakaligo at nakakapagbilad sa araw. Welcome back mga kalapatids. Umaga ko nga pinakain itong mga natitirang flyer namin. Ito, dalawa, nagpaparisan na. Hindi ko na nga sila na-entry sa summer race. Kasi nga, busy ako itong darating na Holy Week. Meron kami sinakulo, hindi ko na sila maasikaso. Wala akong time para i-training sila mga kalapatids. Kaya siguro sa ano na lang to. Lalaban ko na lang sa Old Bird next year. Tama-tama, mga ano na sila, magugulang na. Magandang ilaban sa mga Old Bird category. Tapos yung aking MacArthur finisher. May nag-suggest ang maganda nga daw pangalan sa kanya ay Posca 16. Yan, dahil siya ay pang 16th place sa clocking. Kapos 16. So, ito pa yung ano, dalawa. Bali, ano nga yan, Sham. Yung isa napunta kay JJBK ang Sakulam. Tapos yung dalawang pares nga ay ginamit ko ng breeder. So, bali, pinakain ko na nga yan mga kalapatids. Siyempre yung binibigay natin pagkain, walang iba kung hindi ang kalapatids. Breeder mix pa rin ni Boss Ronald Gonzales. Tapos yung dalawa na yon nando sa dulo mga kalapatids. Ano nga yan, reserve namin sa Alegre One Low Praise kung sakaling magkaroon kami ng replacement. Kaya naka-ready na. Tapos itong aming mga breeder dito sa colony. Ito na nga, mga may itlog na. Kasalukuyang nakalimlim yung mga hen. Ano na, tapos na yung paghahabol nila. O yung paghahabol ng mga kak. Kumbaga, hindi na sila magulo. Yan. Hindi na sila maligalig. Halos, ano yan, may itlog na lahat. Ito na lang yung wala pa dahil bata pa nga itong pinagparis ko na to. Ito, galing to sa young bird look. Itong barako na to. Yung hen niya ay purong lahi ng Superfly. Tapos ito yung magulang ni Posca 16. Meron na rin silang itlog. Tapos yung ilagyan namin ng pugad dun sa dulo. Meron na rin itlog yan mga kalapatids. Tapos itong si Major Pain. Tingin ko nga, walang similya yung itlog nito. Ayan, dalawa na yung itlog ng kanyang asawa. Kaya lang, ano, ayan, tingin ko, clear egg. Lipin natin. Ayun, wala. Ito isa. Nako, wala rin. So yan, wala ring similya. Baka palitan ko ulit yung hen. Medyo may edad na kasi yung hen yan. Pero pero dapat may similya pa yan. Tingnan natin kung makukuha sa vitamin E si Major Pain. Nag-uumpisa nang mawala ng similya. Si Major Pain ay 2014 napisa. Tapos ito yung parisan ng kay 8 Mac. Buti ito si 8 Mac. May dalawa pa yung inakay niya o yung napisa niya. Dito sa anak ni Major Pain. Maayos pa. Si 8 Mac. Yung mga inakay nga dito mga kalapatids ay pangano namin to sa Alegre. Pamalit kung sakaling magkaroon ng problema yung mga in-entry namin o ipinasok namin na ibon sa Alegre One Low Praise. Ayan. Baga, nakahanda tayo sa replacement. Ito pa. Bali, yung mga mapipisa dito, ito yung mga sisingsingan ko ng South Race. Naglagay nga kami ng paliguan dito sa aming breeder sa colony. Hapon ng hapon, naglagay na ako dyan yung mga hen, yung mga naligo. Ngayon, naglagay ulit kami para dito sa mga kak naman kasi sila yung nandito sa labas ngayon.
Yan, yung paliguan na yan para sa kak. Kasi nga, umaga yung kak ay nandito sa baba. Hapon yung hen naglilimlim. So, yan yung ginagawa namin dito sa colony. Ito yung isang kagandahan kapag naka-colony breeding, nakakaligo sila. Hindi mo na kailangan paliguan isa-isa kasi nga matrabaho yun mga kalapatids. Ayan na, nag-uumpisa na magtampisaw sa tubig. Yan yung mga ilan nakak na hindi nakapaligo kahapon ng hapon. Kaya naglagay ulit kami ng paliguan ngayong umaga. Ayan, mapepreskuhan sila para mamayang paglimlim nila sa pugad nila, mamayang tanghali, presko. Kasi mainit na nga yung panahon, lalo na sa tanghali. Yan. Yan yung kagandahan kapag nakakaligo sila. Lalo na pagka nagsusubo sila, nahuhugasan yung mga mukha nila o yung ilong nila. Kapag nakakapaligo sila sa batya na may tubig, 2 beses sa isang linggo. Para sa akin yan yung isa sa mga advantage ng colony breeding. Yun nga, yung nakakaligo yung mga breeder. Nape-preskuhan sila palagi. Kumbaga, lagi silang fresh. Kapag breeding season nga, mainit yung yung katawan nila, lalo na kapag nakakulong lang sila sa maliit na cage. Hindi sila nakakaligo. So, nakita nyo yung mga ibon, sa itsura nila, sila, masaya. Kasi nga, nakakagala, tapos nakakaligo at nakakapagbilad sa araw. Ayun, naliligo si 8 Mac. Ba, isang lang. Isang lublub lang Bali, nga yan mga kalapatids. Plain water lang. Yung tubig nga nila. Hindi ko malagyan ng asin. Kasi nga, baka mabulok yung bubong namin pag nilagyan ng asin. Kaya lang yan, plain water. Pero kung gusto niyo lagyan ng asin, pwede rin. Tanggal nga yung stress nila dyan kapag nakakaligo sa tingin ko. So, yung breeding mga kalapatids, din yan, nai-stress din yung mga ibon natin o yung mga breeder natin dyan. Kaya dapat maiwasan nating ma-stress yung mga breeder natin, lalo na kung magsusubo na sila ng mga inakay. O, dito naman sa pinaris namin dito ng mga breeder, ito yung siguro ang gagawin namin dito para makaligo isa-isa namin silang ilulublob sa timba na may tubig. Kawawa naman kasi pagka di sila nakakaligo. Mainit na yung panahon, lalo sa tanghali. Bali 8 piraso lang naman to. Kayang-kaya na ni JJBK, ang sako lang yan. Ilulubog niya sa timba na may tubig. Bali si itim, isa lang yung Bali 2 nga yung pinisahan ito. Tinanggal ko na yung isa kasi nga labas yung pusod. Napunta na kay JJBK ang sako lang, yung isang anak ni itim. Tapos yung SBR, ganun din, isa lang din yung napisa. Bugo ko yung isang itlog nila. Sana itong si Bulak, 2 ang pisain. Dito ko natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless. Ingat mga kalapatids.